Okay, so mga minamahal sa Panginoon. Purihin ang ating isang Diyos sa Judas 1:25. Nating tagapagligtas. Isang Diyos na ating tagapagligtas, si Father Jesus Nazareno. So, marami ang nangangaral na sinisira ang kasulatan sapagkat hindi nila sinundan ang mga hula ng Biblia. Ano ang sabi sa Psalm 78? Sabi diyan, aking bubukhin ang aking bibig sa isang talinhaga. Ako'y magsasalita sa mga malalabong sabi ng una na aming narinig at naalaman at isinaysay sa amin ng aming mga magulang. Makinig kayo, bayan ko, sa aking kautusan. Kiling ninyo yung mga pakinig sa mga salita na aking bibig, sabi ng Diyos. Dahil aking bubukhin ang aking bibig sa mga talinhaga. Ako'y magsasalita ng mga malalabong salita mula pa ng una, mula pa ng lalangin ng sanlibutan niya. Ngayon, sa Mateo 13:34 hanggang 35, lahat ng mga bagay na ito ay sinabi ni Jesus sa mga karamihan sa mga talinhaga. At kung hindi sa talinhaga ay hindi niya sila kinakausap, no? Upang matupad ang sinasalita sa pamamagitan ni Propeta David. Doon yung matatagpuan yan sa awit Psalm 78:2 na nagsasabi, yan yung Psalm 78:2, bubukhin ko ang aking bibig sa mga talinhaga. Sasaysayin ko mga natatagong bagay, buhat ng itatag ang sanlibutan. May natatagong bagay, buhat pa ng lalangin ng sanlibutan, lumalabas kaharian ng Diyos, ang tinatago ng Diyos sa talinhaga. Di ba? Sabi sa Mateo 13 na yan, atras natin sa 10:11, nagsilapit ang mga alagad. Sinabi nila sa kanya, bakit mo sila pinagsasalitaan ng mga talinhaga? Sumagot si Jesus at sinabi sa kanila, sa inyo'y pinagkaloob ang mga kaalam ng mga hiwaga ng kaharian ng langit. Datapwat hindi ipinagkaloob sa kanila. Liwanag, itinago ng Diyos ang kaharian ng langit. Yeah. Kapwa't hindi pinagkaloob sa kanila. Ito yung sa mga taong hindi nakilalang si Father Jesus Nazareno, ang Diyos. Yeah. So, sinasabi diyan, bakit mo bang isasalita ng mga talinhaga? Sumagot si
si Jesus, sabi nga pinagkaloob na makaalam na hiwaga ng kaharian ng langit. So, lumalabas. Yung pagsasalita ni Jesus, dahil sinabi, hindi nga raw kayo kinakausap, dahil upang matupad ang kasulatan ay hindi kayo kinakausap ni Lord Jesus, ni Father. Kung hindi sa talaghihagay, hindi niya sila kinakausap. Kita nyo na? Upang matupad yung propeta. Ngayon, so lumalabas, talagang hindi ninyo maiintindihan ng Panginoon dahil sabi sa John 16:26, 25, sinasalita ko sa inyo bagay nito sa malabong pananalita. Maalis daw siya, tapos babalik niya. Darating ang oras, hindi ko na kayo pagsasalitaan ng malalabong pananalita ko, yung talinhaga. Hindi maliwanag na sa inyo sasaysayin ko ang tungkol sa Ama. No? Hindi nabuksan yung isipan ng mga alagad. Sabi, hindi ka na tumatalinaga. Kilala ka na namin na si Father. Ganun ang mangyayari doon. No? Ngayon, sa araw na yun, magsisingi kayo sa aking pangalan. Hindi ko sinasabi na kayo idadalahin ko sa Ama. Kapag pala nag-pray ka kay Jesus, no? Hindi naman pala siya dadalahin sa Ama para sa inyo So, ibig sabihin siya na yung Ama. Kung kayo'y magsisingi sa aking, sa pangalan ko, yun ang gagawin ko. Sabi niya sa John 14:14. So, ang Panginoon Jesucristo ay hindi sumasalita ng salitang kanto gaya ng inaasahan ninyo. Pag tinanong, Ama, pakita mo nga sa amin yung Ama. Sapat na. Sabi niya na. Sukat ba naman sagutin ka na tagal mo na akong kasama? Nahanap mo pa yung Ama. Sabi niya. Hindi niya kayo pagsasalitaan ng kanto. Oo, ako nga yung Ama. Ganon, hindi kayo gaganunin ang Panginoon. Kaya, naiisip ng iba na para siyang baliw kung sumagot. Hindi sagot ng karaniwang tao ang mga sinasagot niya. Di ba? Hindi kasi kwentong barbero yung Bible. Kaya nga sabi doon hinahanap ni Tomas yung sabi kasi ni Lord. Sinabi sa kanya ni Tomas. Sabi kasi rito sa 4. Ikaraw kung ako'y pumaroon kay mapaghanda ng kalalagyan, muling paririto ako. No? Kaya tatanggapin ko sa aking sarili. Ito nyo na. Upang kung saan ako naroon, kayo na may dumuon. Siya lang din yung tatanggap sa inyo. Hindi sinabing amin kayong tatanggapin. So, maraming nalilito. Tatanggapin ko sa aking sarili, sabi niya. At kung saan ako paroroon, nalalaman nyo ang daan. Sinabi sa kanya ni Tomas, Panginoon, hindi namin nalalaman kung saan ka paroroon. Paano nga malalaman namin yung daan? Kung salitang kanto yan, yung Ama ang daan Sabi ni Kristo dapat, di ba? Yung Ama yung daan. Tapos, doon lang kayo pagkasama. Sinabi sa kanya ni Jesus, ako ang daan. Ako yung katotohanan. Ako yung buhay. Sino man di makakaparoon sa Ama kundi sa pamamagitan ko. Walang makakapunta sa Ama kundi sa pamamagitan ko.
Dahil kung ako'y nakikilala nyo, makikilala nyo ang aking Ama. Buhat ngayon, siya'y inyong mga kikilala at siya'y inyo lang nakita. Inyong nakita na, nakilala na, siya na yun. Kaya may buhat ngayon eh. Buhat ngayon, di ba? Ngayon, no? Yan yung sinasabi natin na bakit hindi na sinabi Jesus ako ng Ama. Kasi Matthew 1:1 na lang ang Bible. Gusto nyong pasunurin ang Diyos sa balumbon ng mga aklat na nasusulat tungkol sa Kanya sa awit 47. Sabi sa Kanya ni Filipe, Panginoon, pakita mo sa amin ang Ama at sukat na ito sa amin. Sapat na Lord, pakita mo lang sa amin ang Ama, tapos na. Sinabi sa Kanya ni Jesus, malaon ng panahon, ako'y inyong kasama. Hindi mo ako nakikilala, Felipe? Hindi mo ako nakikilala? Matagal mo na akong kasama? Hindi mo ako nakikilala, Felipe? Nakita nyo na? Ang nakakita sa akin, nakakita na sa Ama. Nakakita sa Ama. Kung nakita nyo, paano sinasabi mo na ipakita mo sa amin ang Ama? Kaya ito na ako, sa harapan mo, hindi ba ako kilala? Parang ganun yun. Di ba? Hindi ka baga nananampalataya na ako'y nasa Ama at ang Ama'y nasa akin? Masarta ang aking sinasabi, hindi ko sinasarta ng aking sarili. Kundi ang Ama na tumatahan sa akin, gumagawa ng kanyang mga gawa. Paano nangyari ngayon na riding in tandem yung Ama saka yung nagsugo? Paano nangyari na riding in tandem, nakasakay, nandun sa loob niya? So, maliwanag na tinatalinhaga kayo ng Panginoon sa lihim ng langit. Lihim niya yun. Na ginagawa namang literal ng madami. Tingnan natin yung sinasabi na anak ng tao. Ano ang sabi sa John 3:13? Gaya na sinasabi ko sa inyo. Sa John 3:13. Ano sabi? Ang ginagamit ng iba ay puro John 3:16. Gagamitin ko naman sa inyo palagi John 3:13. Totoo ba na yun ay anak ng Diyos? Totoo ba na yung dumating ay bugtong na anak ng Diyos? Ano sabi sa John 3:13? Basa. So, binabali ng kasulatan, no? Na si Jesus ay anak lamang ng tao. Bakit? Hindi niyo ba nabasa? Walang umakyat sa langit, walang iba, kundi yun nanggaling sa langit. Makatwid bagay ang anak ng tao na nasa langit. Wala namang mag-ama sa langit. Tagaroon na pala siya. Isa lang naman yung Diyos. Di ba? Ano sabi sa Mateo 25:31? Anak ng tao, totoo ba na ang siya anak lamang ng tao? Tagalangit nga daw. Tagaroon na pala yun sa langit. Mateo 25:31. Ano sabi? Datapwat pagparito ng anak ng tao, yan ang judgment din, na nasa kanyang kalwalhatian. Kumikislap siyang mag-isa. May ilaw. Glory niya. Nakasama niya ang lahat ng mga anghel. Lahat. Alam niyo ba ibig sabihin ng lahat? All.
walang natira rin sa tatay nyo. Kung magkagayon, luluklok siya sa luklukan ng kanyang kaluwalhatian. At itipunin sa harap niya lahat ng bansa. Magbubukod-bulukod rin yung tupat kambing. Ayan na. Kita nyo na. May anak ba ng tao? May anak ba si Maria na anak ng tao? May tao bang ganyan ang sinasabi? Ha? Kita nyo kung paano maglihim ang Diyos sa talinhaga, sa kaharian ng langit. Di ba? Kala nyo kasi yung sinasabi ng Diyos laging may laman yun, may hiwaga, hindi siya puro literal. Ang talinhaga kasi makukuha mo rin ng literal yan. Pupunta rin yan doon sa punto ng katotohanan. Hindi mo yung Mateo 19:28. Ano sabi? Sinabi ni Jesus sa kanila, katotohanan sinasabi ko sa inyo, hindi kasi nungalingan, na kayong nagsisunod sa akin, sa amin, sabi naman ng mga Trinitarian, sabi ng mga mag-ama ang Diyos, kayong nagsisunod sa akin sa pagbabagong lahi. Pagka uupo na ang anak ng tao sa trono ng kanyang kaluwalhatian, kayo na may magsisiupo sa 12 luklukan upang magsihukom sa 12 angkan ng Israel. Ito niya. Ngayon, patay na ang Panginoong Hesukristo. Ano sabi sa Mateo 24:44? Kaya nga kayo magsihanda naman, sapagkat paririto ang anak ng tao sa oras na hindi mo inaasahan, iniisip. Kita niyo yan. Ngayon, sa John 6:62, ano nga kung makita nyo umaakyat ang anak ng tao sa kinaroroonan niya nung una? Tagaroon na pala siya dati sa langit, di ba? Ngayon, anak ba siya ng tao? Bakit siya natawag na anak ng tao? Itagalangit pala yun. Kasi nagkatawang tao, isinilang ni Maria, naging anak ng tao. Sabi sa Iglesia ni Cristo, tao si Cristo. Hindi Diyos si Cristo, sa Iglesia ni Cristo. Kaya iingat kayo. Sa RCC naman at iba, Trinitarian na. May ama si Cristo. Yung ama ni Cristo, yun yung ama ng Iglesia na yun ni Cristo. Yan si Cristo lang, may ama sa Iglesia ni Cristo. May Manalo. Kay Soriano, may ama rin si Cristo. Kaya iisa yung ama niyong Diablo. Sa John 8:44, sama-sama kayo doon. Walang nagtuturo ng amang Jesus sa mundong ito. Hindi ito ng Patri Passion. Bibihira. Bihira kayo magdasal ng ama naming Jesus. Sumasalangit ka. Sambahin pangalan mo Jesus. Alin sa dalawa? Nakapagdasal na ba kayo ng Lord's Prayer? Nadasalan nyo na ba yung inyong amang nasa langit? Sinabi na nga yan sa Revelation 21:7. Kung magtagumpay kaya, magmamana kayo ng mga bagay nito at ako'y magiging Diyos niya. Siya magiging anak ko, Diyos at Ama.
Diyos at Ama natin ng Panginoong Jesucristo. Yan yung sinasabi ng mga apostol mula sa ating Diyos at Ama. Si Jesus na yun. No? So, ngayon, sa John 3:13, gusto ko lang unawain ng mga tao na gamit ng John 3:16. Walang umakyat sa langit, kundi nanggaling sa langit, na makatid bagay anak ng tao. Nasa langit. Yung anak ng tao. Kaya kung paano tinaas ni Moses sa ilang ahas, yung kinakailangan taas niya yung anak ng tao. Ang sinusumampal tayo, magkaroon sa kanya ng buhay na walang hanggan. Hindi kayo matuklaw ng ahas. Ay, kwento yan sa Old Testament tungkol din sa Nehustan. Ngayon, yung Nehustan na yan sa 1 Corinthians 10:9 yan, saka Numbers 21:8. No, dinurog yung Nehustan yan sa 2 King 18:4. Ngayon, pagdating sa 16, sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan, binigyan niya yung kanyang bugtong na anak. Yung anak ng tao, binigyan niya yung kanyang bugtong na anak ng tao. Upang ang sino man sa kanya ay sumampalataya, ay huwag mapahabol mo ng buhay na wala hanggan. Gayon na lang pagsintahan ng Diyos. Isang Diyos na umibig sa ating lahat. Ang kukuha ng anak, ang isang Diyos. Diba? Gayon na lang pagsintahan ng Diyos, singular. Iisa siya. Binigay niya kanyang bugtong na anak. Ng anak ba'y Diyos? Hindi. At katawan tao. Yun lang. Kaya sinabi anak ng tao. Ano? Kaya yung anak ng tao, binabali talaga ng propesyan. Hindi siya anak ng tao, kundi siya na yung Diyos na nasa langit. Kaya sinabi doon sa John 6:62, diba? Paano na kung makita niyo umaakyat ang anak ng tao, sa Genesis, sa Acts 1 yun, umaakyat siya papunta sa langit, diba? Sa kinaroroonan niya ng una. Taga saan ka ba? At meron ka kinaroroonan ng una, wala raw ibang ba't umakyat kung walang iba, ba't umakyat? Natural. Siya yung Diyos. Di ba? Kaya ano sabi sa Efeso 4:8. Kaya't sinabi niya, nung umakyat siya ron sa itaas, dinala niyang bihag ang pagkabihag. Kita nyo na? Nabihag siya dito sa lupa. Namuhay siyang alipin, di ba? Alipin siya ng sarili niyang kalooban dahil pinahula niya yung mga tao. Nagbigay ng mga kaloob sa mga tao. Ngayon, ito, yung umakyat siya, ano ito? Hindi siya bumaba rin naman sa dakong kalaliman ng lupa. Ang bumaba, siya rin namang umakyat sa kaitaasan ng buong sangkalangitan. Ang kanyang apostol sa lahat ng mga bagay. Ang kalooban niya, mga iba na maging apostol, isa lang yan. Iba na may propeta, isa lang din yan. Isang tao lang yan. Iba evangelista, iba pastor, mga guro. Pero, tuturo lang kayo. Mga ngaral kayo ng Jesus. Huwag kayo maglalagay ng apostol sa inyong likuran. Kasi kayo na nga apostol ni Cristo. Lalagay pa kayo ng apostol sa inyong likuran. Yun ang nangyayari ngayon sa mga relihiyon. Na ayaw mawatanggal lang ang lisensya
Sa Lucas 16, 1 to 14. No? Pag mali turo, sumbong sa sentro. Para magkaroon sa tabernakulo, walang hanggan nila. Tuwan-tuwa ang Panginoon yung demonyo. Tuwan-tuwa ang Panginoon yung kasalilong gagawa. Kailan pa natuwa ang Diyos sa masama? Aralin yung mabuti yung Lucas 16, 1 to 14. So, siya rin yung umakyat. Pinadala yung mga apostol. Sigawa yung paglilingkod sa ikatitibay ng katawan ni Kristo. Nasabutin natin lahat ang pagkakaisa ng pananampalataya, ang pagkakilala sa anak ng Diyos. Hindi anak ng Diyos yan. Si Father yan. Mamaya, pakikita ko sa inyo. Tandaan niyo yan. Hanggang sa lubos na paglaki ng tao, hanggang sa sukat ng pangatawan, ng kapuspusan ni Kristo. So makikita natin mga kapatid, may hiwaga pala. May hiwagang natatago dun sa anak ng tao. Anak ng tao yan eh. Inubas lang sa kay Maria yan eh. Nung pala tagalangit. Tapos dati na siyang nandoon. Tapos darating kasama laksang banal lahat ng mga anghel. Tapos maupo sa trono sa langit, tapos tao. Wala namang dalawang trono sa langit. No? May dalawang trono ba sa langit? Ang sabi sa Isaiah 6:1. Nang taong mamatay, ang aring Usyas, nakita ko ang Panginoon. Nakita ko ang Panginoon nakaupo sa isang trono. Sumisigaw yung mga anghel na yon ng holy, holy, holy. Nagsisigaw sa isa't isa, nagsasabi, banal, banal ang Panginoon na mahukbo, ang buong lupa na puno ng kanyang kalwalhatian. Nasa Trinity dyan. Walang 3 person dyan. Tatlong ginanap meron. Ang Masaoti, Creator, Lamb, tupa ng redemption, Holy Spirit ng sanctification and regeneration. Jesus lahat yan. Siya lang mag-isa yan. Nasa Holy Spirit stage niya na tayo. Na ibinuhos sa Joel 2:28-32. So isang trono, no? Nakaupo lang sa isang luklukan. Ngayon, doon sa Revelation 4:2, nung mapa sa Espiritu si Juan, wala namang mag-iba yan. Pagdakay na pa sa Espiritu ako, narito, may isang luklukang nalalagay sa langit at sa ibabaw ng luklukan may isang nakaupo. Saan yung kanang-kanan nyo dyan? Yung lukuhan nyo, yung mga sarili. May isang trono pa siya nakaupo, napa-Holy Spirit. Nasa Holy Spirit na siya. Ano sabi sa Revelation 7:17? Sapagkat ang kordero na nasa gitna ng trono ay siya magiging pastol nila. Napakadami natin sasabihin, no? Pastol, isa lang pastol ng Bible, Ezekiel 34, Psalm 23, John 10, Revelation 7:17. Isa lang pastol, si Father Jesus lang yan. Nagagalit na nga sa Ezekiel 34 yan, basahin mo. Yan na namang mamimili dahil pabaya yung mga tupa na nagpapalaki ng tiyan eh. Pahirin ng Diyos ang baptismo sa kanilang mata. Kapag nagutas sa bukal ng tubig ng buhay, si Jesus din yan. Papahirin ng Diyos ang baptismo sa kanilang mata, si Jesus pa rin yung magpapahid na yan. Totoo ba yun? Na siya rin yung magpapahid? Ang luwa ng mata ng tao? Basahin natin. Papahid ng bunga sa mata. Sige, tingnan natin.
Basahin natin sa Isaiah 25:8. Isaiah 25:8. Sa dami ng katotohanan kay Lord, maghahalo-halo na talaga, magdidikit-dikit na yan. Sinakmal niyang kamatay, magpakailan, magpapahiri ng Panginoong Diyos mga luha sa lahat. Kita niyo. Dali lang, ha? Okay, so papahirin ng Panginoong Diyos luha sa mata. Tapos sinabi doon kanina sa Revelation 7:17. Nakuha nyo na. Yung Diyos sa OT, siya rin yung magpapahid ng luha sa mata. Yung isang mata niya yan. Yung isang mata, kaliwa, ama, kanan, anak. Korderong nasa gitna ng trono, nagiging pastor nila, pastor, Ezekiel 24, Psalm 23, John 10, sa Revelation 7:17, si Jesus lang, pastor. Kaya sabi, narinig nilang aking tupa, aking tinig. Iba, magnanakaw na. No? Hindi lang at may nag-text sa akin. Ngayon, sino ba yung sabi dyan, sapagkat ang kordero nasa gitna ng trono, nasa gilid ba? Sinabi dyan, nasa gitna eh. Ano sinasabi yung nasa kanan? Ha? Sinungaling ba Espiritu Santo? Nakita ni Juan yan lahat sa langit. Kasi Jesus lang nagpasulat ng sa Revelation 1:11. Tigil niyo talata, ang alin mo, nasa gitna ng trono. Magiging pastor nila. Dali lang, ha? Ayan, habang ako may tinasagot, tingnan nyo yung nakasulat dyan.
Nabutan ka sa bukal ng tubig ng buhay. Sino ba yung tubig ng buhay? Sa John 4, sabi niya doon sa babaeng Samaritana. Dali ah. Wala na. Alam niyo naman yung bukal ng tubig ng buhay. Sinabi niya yun. Okay, so diba? Sabi nga nung sabi sa sabi rito sa John, so yung tubig ng buhay si Kristo din. So inilabas ko na kanina talata na yung Diyos din na magpapahid ng luha sa Isaiah, no? Ngayon yung tubig ng buhay, basahin natin sa Jeremiah 17:3. Jeremiah 17:3. O aking bundok sa parang aking ibibigay. Jeremiah 17:13. Sorry, mali. 17:13. No? O Panginoon, ang pag-asa ng Israel, lahat na nagpapabaya sa iyo ay mapapaya. Silang naghihiwalay sa akin ay masusulat sa lupa, sapagkat kanilang pinabayaan ng Panginoon na bukal ng buhay na tubig. Yun. Ganun lang kayo, masusulat lang kayo dyan sa lupa. Ibig sabihin, mamamatay lang kaya. Kaya nung sumusulat si Kristo sa lupa, mamamatay yung babato dun eh. Isang bato, patay yun eh. No? Pero walang nakabato. Dahil subukang may bumato eh, patay yun, sigurado. Ngayon, sabi sa John 4:10, nakausap ni Jesus yung babaeng Samaritana. Sumagot si Jesus at sa kanya sinabi, kung mapagkilala mo na ang kaloob ng Diyos at kung sino ang yung nagsasabi, painumin mo ko, ikaw pang hihingi sa akin at ikaw ibibigyan ng tubig ng buhay. Hihingi sa kanya, siya yun. Diba? Sabi kasi ng babae, paano ang ikaw isang Hudyo humihingi ng mainom sa akin? Ako yung babaeng Samaritano? Ito pag-usap sumagot si Jesus sa kanya sinabi, kung napagkilala mo lang ang kaloob ng Diyos kung sino sa'yo nagsasabi, painuin mo kung ikaw pahingi sa akin ganun yun, hihingi sa kanya kasi bibigyan niya ng tubig ng buhay. Sinabi sa kanya ng babae, Ginoo, wala kang sukat isalok ng tubig,
malalim balon. Saan naroon yung tubig ng buhay mo? Ano nga? Nakila ka pa ba sa aming amang Jacob? Nagbigay niya ng balon, dito uminom siya. Sumagot si Jesus, sinabi sa kanya, bawat uminom ng tubig na ito, muling nauuhaw. Patang sino uminom ng tubig na sa kanya, aking ibibigay. Hindi mauuhaw mo pa kailan. Ang tubig na sa kanya, aking ibibigay, mag-iisang balon na tubig na bubukal sa kabuhay wala hanggang. Yan na. So, ang liwanag, pasasikat ng araw, no? Sabi niya sa John 7:36. Sabi ni Jesus sa John 7:36. Ito na kanyang sinabi. Hanapin niyo ako at di niyo ako masusumpungan. John 7:38. Ang sumasampalataya sa akin. Gaya nung sinasabi nung kasulatan, nung hula. Ito sa Jeremiah. Mula sa loob niya aagos ang ilog ng tubig ng buhay. Ano yun? Jeremiah 17:13 kanina. So, sino tubig ng buhay? Ang tatay ni Jesus? Tawarin kayo. Ano sabi? Revelation 7:17. Yung kordero nasa gitna ng trono, magiging pastol nila. Wala na, yari na. Pastol na Ezekiel 34, si Jesus. Psalm 23, si Jesus. Natupad yun sa John 10, si Jesus. Revelation 7:17, si Jesus. Isa lang ang pastol. At isa lang ang tinig na dapat nating marinig. At sila ipapinugatan sa bukal ng tubig ng buhay. Pinidiscuss ko sa inyo, tubig ng buhay, si Jesus pa rin. Di ba? Papahiri ng Diyos ang luha sa kanilang mga mata. Hindi magpapahid ng luha sa mata. Sa Panginoong Diyos din sa Isaiah 25:8. Isaiah 25:8. Sinakmal niyang kamatayan magpakailanman. Papahirin ng Panginoong Diyos sa mga luha, sa lahat ng mga mata, mukha. Pareho lang, hindi halos na. So, pagtagumpay niya kamatayan, di ba sabi ni Kristo? Yung tibo ng kamatayan, ang pababagsakin niya. So, na-discuss na natin ngayon yung anak ng tao. So, pinakikita ko na sa inyo, dugtungan kasi yan eh. Napakadami namin sasabihin sa inyo, sabi nga ni Pablo. Pag kasi kami nagsalita, tuloy-tuloy yan eh. Na makakasunod ang kapangyarihan ng Panginoong Yesus. Kaya nga, marami kaming sasabihin pa sa inyo tungkol kay Father Jesus. Sa ni Pablo, tungkol sa kanya, marami kaming sasabihin. Mahirap na sa isa yun eh. Palibasa, nagsipurol na kayo sa pakikinig. Sabi mo. Diba? O ngayon, tapos na yung anak ng tao ha. Akala nyo, anak lang yun ng tao ha. Tao lang ha. Kakamali kayo. Diba? Ngayon, dadako naman tayo rin sa nagsasabi, anak daw siya ni David. Sabi, anak ka ni David. Sabi ganun eh. Ngayon, basahin natin sa Mateo 22. Mateo 20. Dumako muna tayo sa Mika 5:2. Mika 5:2 muna tayo. Yan. Mika 5:2. Yan.
no? Sabi sa Micah 5:2, kasi anak nga raw ni David diba? Tingnan natin kung saan ipapanganak yung anak daw ni David na yun. So, Micah 5:2. Sabi diyan, ngunit ikaw, Bethlehem Ephrata, maliit, pangmagay sa libo-libo ng Juda, mula sa iyo, Bethlehem, lalabas ang isang magpupuno sa Israel, maghahari, ibig sabihin niya, parang gobernador, sabi ng iba, hari, na ang pinagbuhatan niya ay mula ng una, mula ng walang pasimula, walang hanggan. Ano? Yung palang darating na sanggol, ang pagbubuhatan niya ay mula nung una, mula ng walang pasimula, walang hanggan. Sabi ibang salin ganun, no? Ngayon sa Mateo 2, tingnan natin saan natupad yan. May prophetic book yung Bible, wala tayong magagawa dyan. Kabadaldal ng daldal ng prophetic book ay sa Mateo 13:52 yun. Ang sabi sa Mateo 13:52, ito ang tunay na mangangaral ng Diyos tingnan nyo. Sinabi niya sa kanila, ang bawat eskriba na ginagawang alagad sa kaharian ng langit, tulad sa isang taong puno ng sambahayan, kaharian ng langit alagad ka raw na naglalabas sa kanyang kayamanan ng bagay na bago at luma. Ibig sabihin, humuhula ka, tapos yung katuparan, kinukuha mo yung luma sa ote, yung bago ngayon na naganap, yun ang sinasabi mo sa naganap. Yun ang sinasabi ni Saulo kay Agrippa, yun sinasabi niya kay Agrippa sa Acts 26, no? 19:20 yata yun, tingnan natin. Hinuli, yan sabi niya, ng aking tamoy ng tulong ni Kristo, na natili ako hanggang sa araw ito, nagpapatuto sa maliit, ganyan din sa malalaki. Wala ko sinasabi ano, kundi sinasabi ng mga propeta at ni Moises na mangyayari. Nakihari Agrippa siya dyan. Kinukwento niya yung tinawag siya ni Jesus, Saulo, ba't mo kinuutig tayo? Pansinin niyo nasa dulo. Sabi dyan, wala akong sinasabing ano kundi yung sinasabi ng mga propeta at ni Moises, mangyayari na kung paano Kristo kailangan maghirap, kung paano siya muna sa pamamagitan ng pagkabuhay na maguli sa mga patay. Nasa Lucas 24 Lucas 24 yan 44, 45 hanggang 46. Di ba? Sabi sa 44, sinabi niya sa kanila, ito yung aking salitang sinasabi ko sa inyo, kasama niyo pa ako, sabi ni Kristo. Kailangan matupad ang lahat ng bagay na susulat ako sa akin. Kautusan ni Moises, Torah, mga propeta, 12 books ng prophet, sa mga awit ni Solomon, awit ni David, awit ni Solomon, awit ni David, sa awit. Tapos di ba may awit ni Solomon sa awit ni David? Kaya sinabi mga awit, buong oti mag-utupad sa akin, sabi niya, tutuparin ko lang yan. Magkagayon, binuksan niya ang kanilang pag-iisip upang pag-unahan nilang kasulatan. Ano sabi? Sinabi sa kanila, ganyan ang pagkasulat, kinakailang maghirap ang Kristo, magbago muli sa mga patay sa ikatlong araw. Di ba yung sinasabi ni Saulo kay Agrippa? Sabi niya ni Ari Agrippa, sa kakaunting panahon gusto mo kong maging Kristiyano, minuto lang yun. Kayo ilang minuto na kayong pinatutuhanan titigas pa rin kayo, nilalabanan ng Espiritu Santo ni Jesus, Father Jesus. Ano sabi sa Acts 26? Sulat daw ni Moses. Tapos sabi, ulol ka na pa, Pablo. Pablo, ikaw ay ulol, sabi ni Pesto, Gobernador Pesto. Nakaranduran mo siya sa inyo, papaulol. Pag sinabi ni Pablo, hindi ako ulol, kagalang-galang na Pesto, kundi sasalita akong salitang katotohanan, kaya nahunan.
Pagkat nalalaman ng hari ang bagay nito, alam niya yung nagbabasa sa Agripa ng mga hula ng propeta. Basahin niyo buong Acts 26. Hari Agripa, niniwala ka ba sa mga propeta? Nalalaman ko niniwala ka. Sinabi ni Agripa kay Pablo, sa kaunting paghihigahit mo, ibig mo maging Kristiyano. Minuto lang yan. Sinabi ni Pablo, loobin nawa ng Diyos na sa kakaunti o marami man, hindi lamang ikaw. Hindi lahat ng nagsisipakinig sa akin ngayon, sa live na ito. Bumalik kayo kay Father Jesus Nazareno, ating amang nasa langit. Diyos ng ating mga magulang yun. Sabi sa Acts 22:14. Sinabi ni Ananias sa kanya, yan. Lumapit sa akin si Ananias. Natay sa tabi ko, sabi, pati na Saulo, tanggapin mo yung paningin. Yung pinunok sa kanya. Si Ananias yun eh. Isang Ananias, lalaki masipag. Kabanalan ang sa kautusan. Lumapit siya. Tanggapin yung paningin mo. Sinabi ni Ananias doon kay Pablo, ang Diyos ng ating mga magulang, tinalaga ka. Kung mapagkilala mo kanyang banal. Ano na. Sa Daniel eh, Diyos ng aking mga magulang, pinasasalamatan mo, sabi ni Daniel. Daniel 21 yata. Diba? So, ngayon, Diyos pala ng ating mga magulang si Father Jesus. At sinabi rin ni Daniel na nasasalamatan ko Diyos ng aking mga magulang. Basahin natin talata ni Daniel. Daniel 2:23. Sa Daniel 2:23, sinabi ni Ananias, Diyos ng ating mga magulang si Jesus. Sabi naman ni Daniel, pinasasalamatan kita at pinupuri kita, o ikaw na Diyos ng aking mga magulang. Siyang nagbigay sa akin ng karunungan at lakas. Diyos ng ating mga magulang, Diyos din ni Daniel, si Jesus na yun. Sabi nga ni Ananias, sino pa, alam mo, iba pa sabihin ni Ananias na tumawag kay Saulo, kayo naman. Huwag yung dayain sarili niyo. May iba pa mga tumatawag kay Saulo, ba't mo ko inuus? Kaya nagpatutuos siya sa Jerusalem. Sinabi niya sa 14, sabi ni Ananias, Diyos ng ating magulang, tinalaga ka upang mapagkilalang kanyang kalooban. Makita mo yung banal. Ang banal na si Jesus. Sana naman ang banal ng Israel. Maling mo ang tinig mula sa kanyang bibig. Diba, narinig niya ni Saulo yun? Saulo, Saulo. Sabi, ba't mo ko inuusig? Diba? Patututo ni Pablo. Doon sa unang Thessalonica 3:13. Unang Thessalonica 3:13 ba yan? 1 Timothy 1, 2 Timothy 1:3. 1 Timothy 1:3. Thessalonica 3:13. Second Timothy 1:3. Yan. Sabi niya dyan, no? Second Timothy 1:3. Nagpapasalamat ako, sabi ni Pablo, na mula sa aking Diyos. Nagpapasalamat ako sa Diyos na mula sa aking kanununuan.
Mula sa kanununuan niya, naglilingkuran niya ng muling-muli. So, yung Kristo pala. Gusto ko munang tutukan yung Kristo bago yung anak ni David. Tingnan niyo. Ang sabi dito sa Lucas 2:11, Lucas 2:11, anghel na nagsasalita nito. Hindi yung mga scholar niyo. Sapagkat ipinanganak sa inyo ngayon sa bayan ni David ang isang tagapagligtas. No? Na siyang Kristo. Yung Panginoon, ibig sabihin yung Kristo is the one Lord God of Israel. Hindi sinabi ng anghel na yan ay anointed. Oo, anointed yun sila David, pero hindi sinabi ng anghel na anointed yan. Sinabi ng anghel, Diyos ko yan. Yung one Savior. So ngayon, nung natupad yung Micah 5:2 na mula sa walang pasimula, ay siya na niyang pangalan at siya rin naman yun at siya nga yung nanggalo niya sa Isaiah 63:16 eh. Manunubos ito mula na pasimula kanyang pangalan. Saan natupad yung Micah 5:2? Punta tayo sa Mateo 2. 4-6. Sabi dyan. Ano sabi sa Mateo 2? 4-6. At pagkatipon sa lahat ng mga pangulong saserdote, mga eskriba ng bayan, siniyasat na sa kanila kung saan kaya pinanganak ang Kristo. Yung pinanganak pala na yun, na Kristo ay buhat pa ng walang pasimula. Ang tawag, Kristo. Yung one Lord ng Israel. Sinabi niya sa kanila, sa Bethlehem ng Judea, kapag ganito nakahula, propeta, kita niyo na. Ano nakahula? Para ikaw, Bethlehem, na lupa ng Juda, saan mong para hindi ko pinakamalit sa Pangulong Bayan Juda. Sapagkat mula siya lalabas sa magpupuno na siya maging pastor ng aking bayang Israel. Di ba? Sabi nga. So, yung Diyos yun. Yung Diyos na sinabi doon sa Micah 5:2, yung Kristo doon, sa Micah 5:2, yun yung pinagbuhatan niya yung mula nung una. Tingnan nyo sa dulo. Kaya ibig sabihin, pag may nabasa pala kayong Kristo diyan, ama't anak yun. Ibig sabihin, ama't lamb. So, ang salitang Kristo ay combination ng Diyos ng Israel at yung naging tao na Diyos pa rin ng Israel na siya lang mag-isa. Ngayon, di ba, ang topic natin, anak ni David. O, tingnan natin. Sa Mateo 22, 41-45. Binali ba ng kasulatan? Hindi ba bali ng kasulatan? Pinasuko yan lahat ng kasulatan. No? Hindi siya anak ni David, tingnan nyo. Habang nagkakatipon nga ang mga Pariseo, tinanong sila ni Jesus na isang tanong. Sinasabi, ano akala niyo tungkol kay Kristo? Yung mula na pasimula, yung sinilang na baby. Yung sinabi ng anghel sa Lucas 2:11 na yung Kristo yung Panginoon. Ano pagkakilala niyo kay Kristo? Hindi ba siya yung Kristo? Sarili niya. Kanino ba ang anak siya? Sinabi nila, siya po'y anak ni David, kay David. Sinabi niya sa kanila. Ngayon, bakit tinatawag yung Kristo siya? Yung Kristo daw, bakit daw tinatawag ni David na Panginoon sa Espiritu? Na nagsasabi sinabi ng Panginoon sa aking Panginoon, sinabi ni Ugat at ni Supling yan. Isaiah 11:1, Isaiah 11:10. Mayroong lalabas na ugat at supling ni David. Maupo ka sa aking kanan hanggang sa ilagay ko yung mga kaaway sa ilalim ng yung mga paa. Kung tinatawag, ayan sabi dyan, kung tinatawag nga yung Kristo ni David na Panginoon, paanong yung Kristo ay kanyang anak? So, pababain natin. Baka nalilito pa kayo. Kung tinatawag ako ni David na Panginoon, paano niya ako naging anak? Ganun ibig sabihin niya. So, hindi siya anak ni David. Siya yung Panginoon ni David. Nang wala pang pasimula siya na.
Nasa Mika 5:2. Ganyan na. Walang sino man nakasagot sa kanya na isang salita. Ni walang sino mang nangahasbot sa araw na yun tumanong pa sa kanya anumang tanong. Wala na. Ako na yung Diyos ni David. Sinabi niya na di ba? So, ang Kristo ay malalim ang kahulugan. Yan ay combination ng ama't anak. Combination na yan ng ama't lamb. Yung Diyos na nagkatawan tao. Kaya tinatanggi nyo ngayon. Kaya nga sabi ni Pedro tingnan nyo yung Mateo 16. Di ba yung Kristo Panginoon na. One Lord God na ng Israel. Sa Lucas 2:11. Di ba sabi ni Pedro sa Mateo 16, ginagamit nitong mga kaibayong pananampalataya. Ano sabi sa Mateo 16:18, 14. Ano sabi una? Nang dumating si Jesus sa sakop ng Cesarea ng Pilipo, tinanong niya sa kanyang mga alagad na sinasabi, ano ba sabi ng mga tao sino yung anak ng tao? Sino yung anak ng tao? Sabi ni Kristo. Puro tao yung sagot. Natural, anak ng tao, di puro tao yung sagot. At yan nilang sinabi sabi nung ilan, si Juan Bautista ka. Sabi nung ilan, si Elias ka. Sabi nung iba, si Jeremiah ka. Puro tao Isa ka sa propeta. Puro tao yung sagot. Kaya sinabi sa kanila, tinanong ulit pangalawang tanong sino ako? Who I am? Si I am that I am yan. Sinagot siya ni Pedro. Sumagot si Pedro, sinabi, ikaw ang Kristo. Ikaw na yung nakauna sa Lucas 2:11 na Panginoon ni David. Ang anak ng Diyos na buhay. Nagkataon tao lang si Father. Tinawag lang na anak ng Diyos. Dahil nakaprapisi yan sa Lucas 1:35. Mamaya, pakikita ko sa inyo yung anak ng Diyos. So wala na naman. Nabagsak na naman yung anak ni David. Hindi pala siya anak ni David, kundi Diyos ni David. O ngayon sa anak ng Diyos naman tayo. Totoo bang si Kristo yung anak ng Diyos? O siya na yung ama? Diyan pa lang sa Kristo na yan Alam na ni Pedro Sinabi na lang anak ng Diyos na buhay. Ibig sabihin, kayo yung nagkatawang tao na Diyos. Kayo na si Father. Dahil doon sa word na Kristo. Dahil yung Kristo, si Father na yan, na naging Lamb. Nakita ko na sa inyo kanina. Ngayon, pinatago ngayon niya sa Mateo 16:20. Nung magkagayon, pinagbili niya sa malad na, huwag sasabihin kanina man na ako yung Kristo. Diba? So, din na-reveal sa Acts 2:36. Sabi, sino ang Panginoon? Dahil gano'n. I-reveal lang ni Pedro ngayon din yun. Dahil pinatago dyan. Sabi naman ng iba, ginawang Panginoon na si Jesus, ginawa. Ni-reveal na yun yung Panginoon ng Israel. Kaya natakot sila lahat. Ano gagawin namin? Pabautismo sa pangalan niya. Ibig sabihin, tanggapin nyo na yung ama nyo. Pagsisiyan nyo na, dumating na yun. Ngayon, nakita nyo yung anak ng tao, iba. Anak ni David, iba. Sinabi ni Kristo, siya na pala yung Diyos ni David. Ngayon, sa anak ng Diyos naman tayo. Ano sabi sa Isaiah 44:6? Sa Isaiah 44:6, ganito ang sabi ng Panginoon, Hari ng Israel. Sino Hari ng Israel? Jesus. Panginoon, si Jesus. Kanyang manunubo, si Jesus. Panginoon ako po, si Jesus. Ako ang una't ako ang huli, si Jesus. Liban sa akin walang ibang Diyos, si Jesus. Si Father Jesus pala lahat ang laman ng Isaiah 44:6. Ngayon, Hari ng Israel, tutukan nyo. Ganito ang sabi ng Panginoon na Hari ng Israel. Hari ng Israel.
Ang sabi sa John 1:49 ni Nathaniel. Ang sabi niya, huwag kayong patawag na guro, sabi ni Kristo eh. Yung patawag na rabbi. Sumagot si Nathaniel sa kanya, rabbi, sabi niya gano'n. Ikaw ang anak ng Diyos. Ikaw yung hari ng Israel. Toink. Patay. Yung hari pala ng Israel. Naging anak ng Diyos ang tawag. No? Oh. Paano nangyari? Kasi pinangunahan na kayo ng anghel. Meron kasing hula sa OT na natupad sa OT. Merong hula sa OT na matutupad sa NT. Merong hula sa NT na matutupad sa NT. Di ba? Ano hinihula ng anghel? Hinihula na ng anghel. Pinaliwanag niya sa Lucas 1:35. Ano sabi? Sumagot ang anghel, sinabi sa kanya, kay Maria. Prophecy yan. Bababa sa yung Espiritu Santo. Lililimang ka ng kapangyarihan ng kataas-taasang Diyos. Kataas-taasang Diyos, si Kristo rin. Acts 16:17. Kaya naman ang banal na bagay na panganak ay tatawaging anak ng Diyos. Tatawagin palang anak ng Diyos yung hari ng Israel sa Isaiah 44:6. No? Hindi na, no? Sabi sa Isaiah 44:6, oh. Ganito sabi ng Panginoon, hari ng Israel. Ganito sabi ng Panginoon na anak ng Diyos. Isaiah 44:6 yan. So, hindi pala anak ng Diyos. Ngayon, doon sa 1 John 5:20, kasi nasa John 17:3 yun eh. Ito ang sabi doon sa John 17:3. Makilala raw nila yung buhay na walang hanggan at tunay na Diyos. Sabi rito, ito ang buhay na walang hanggan na kayo makilala nila na isang Diyos na tunay at yung iyong sinugo sa makatid bagay, ako. Si Yesu Kristo nagsasalita dyan. Sinabi niya sarili niya, siya raw yung Diyos na tunay at yung buhay na walang hanggan. Tama. Kaya may ginaganap lang niya. Kaya sabi ron eh, dumating na ang oras eh. Di ba? Ngayon sa 1 John 5:20, tingnan niyo. Sa 1 John 5:20, yung anak ng Diyos nagkaanak. Tingnan niyo. 1 John 5:20. Liksikin niyo mabuti kasulatan. At nalalaman natin na parito ang anak ng Diyos. Daw anak ng Diyos dumating, si Father Jesus yan eh. Tayo binigyan ng pagkaunawa. Kanino? Upang ating makilala siya na totoo. Makilala raw natin yung anak ng Diyos na totoo. At tayo na sa kanya na totoo. Sa makatwid ay sa kanyang anak na si Yesu Kristo. Paano nangyari yung nakikilala yung anak ng Diyos eh nagkaanak pa, Yesu Kristo pangalan? Diba? Upang ating makilala siya, yung anak ng Diyos. Tayo na sa kanya na totoo. Sa makatwid sa kanyang anak. Eh bakit nilagay pa kanyang anak? Eh anak ng Diyos ang topic sa taas. Ulit-ulitin nyo yung talata na yan. Nalalaman natin na parito ang Ama at tayo binigyan ng pagkaunawa upang ating makilala siya na totoo at tayo nasa kanya na totoo sa makatwid sa kanyang anak na si Yesu Kristo. Sarili niya rin. Hindi naman kasi Ama yun na yung anak ng Diyos na yun, si Father yan kasi si Father din naman dumating. Nakuha nyo na. Ibig sabihin yung anak ng Diyos ay hari ng Israel. Ha? Hindi nyo mababali yun dyan mga talata ng kasulatan. Sinabi dyan sa John 1:49. Kaya nga, unawaan nyo mabuti. Sumagot si Nathaniel sa kanya, Rabbi, huwag kayong patawag na Rabbi. Pero si Kristo nagpatawag. Ikaw ang anak ng Diyos. Ikaw ang hari ng Israel. Yung daw hari ng Israel, anak ng Diyos. Sa Isaiah 44:6, ito ang sinasabi ng Panginoon
na hari ng Israel. Adi, ito yung sinasabi ng Panginoon na anak ng Diyos. Darating pala yan, tatawagin lang anak ng Diyos. Sabi ng anghel. Nanganganak ba ang Diyos? Nagdadalawa ba ang Diyos? So, lumalabas. Yung sinabi sa Micah 5 to kanina, na yung magiging anak ng Diyos na Kristo ay nagmula sa walang pasimula. Di ba? Ayan, no? Na ang pinagbuhatan pala nung Kristo ay mula nung una, mula nang walang pasimula, walang hanggan. Nakuha nyo? So ngayon, sino ngayon ng Antikristo? Ang hindi naniniwala si Jesus ang Kristo. Di ba? Dahil doon sa salitang Kristo, ito ginagamit ng mga kaibayo sa pananampalataya na pag tinanggihan nyo rin yung mga anak, Antikristo kayo. Basahin natin mabuti. 1 John 2, 22 to 23. Ano pagkasulat dyan? Sino sinungaling? Sinungaling? Sino? Kundi ang tumatanggi. Tinatanggihan si Kristo na siya yung, si Jesus ay siyang Kristo. Si Jesus ay siyang Kristo. Ibig sabihin, yung Kristo pala, si Father, na naging anak ng Diyos. Magkasama pala yung ama't anak doon sa salitang Kristo. Nakuha nyo? So, ang Antikristo, ang hindi matanggap na si Kristo yung ama't anak, yung ama't lamb. Nandun sa Kristo yung, nandun sa salitang Kristo yung key, pinakasusi ng Antikristo. Ito ang Antikristo. Yung tumatanggi si Jesus ay siyang Kristo. Si Kristo ba yung ama't anak? Oo. Sa Patri. Ama't lamb siya. Sa inyo hindi. Kayo yung tumatanggi. Dahil hindi nyo paniwalaan na yung salitang Kristo na sinabi ng anghel ay the one Lord God of Israel, na one Lord God ni David sa Mateo 22:45. Si David na tumawag sa akin na Panginoon, paano niya ako naging anak? Eh, si Kristo, tinatanong niya ron, ano pagkakilala nyo kay Kristo? Di ba? Kalino kanina sa Mateo 22:41 hanggang 45. Ano pagkakilala nyo kay Kristo? Ano po siya ni David? Eh, bakit tumawag siya ng sinabi ng sa akin, Panginoon? Bakit tumatawag na sa akin si David na Panginoon? Paano ko siya naging anak? Ibig sabihin ng Kristo ay the root and offspring of David. Sa makatwid, tumatanggi kayo sa ama't sa anak. Nakuha nyo na? Hindi yung dalawa. Tinatanggihan nyo yung ama na naging anak. Yung ama na naging tupa. Yun ang ibig sabihin yan. Kayo yung Antikristo. Alam mo masalitang Kristo, tapos tumatanggi kayo sa dalawa. Hindi eh. Sino sinungaling kundi ang tumatanggi na si Jesus ay siyang Kristo. Si Jesus daw, yung Kristo, the combination of the Father and the Lamb. Yun ang natatanggihan nyo ngayon. Hindi kayo makapaniwala. Yung ama yung naging lamb eh. Yan yung ama yung naging anak. Tanggi kayo ng tanggi. Kayo yung Antikristo. Itutuloy nyo ngayon yan. Kung sino man tumatanggi sa anak, eh hindi na sa kanya yung ama. Kita nyo na. Ngayon, kung pinapahig mo yung anak, sumasa kanya naman ang ama kasi siya lang yan mag-isa. Hindi pa kayo nakahalata, lagi nauuna si Jesus. Diba? Yun, tinatanggihan nyo yung pangangaral namin na si Father Jesus yung naging lamb, yung anak. Lamb tawag dun, tatawaging anak ng Diyos. Eh hindi sa inyo yung ama, dahil hindi nyo nga makikilala yung ama, na yun yung naging tupa. Kami, nagpapahig kami sa anak, kay Father Jesus. Eh, sumasa kanya naman ang ama. Kaya nga Father Jesus ang tawag namin dahil sumaamin siya. Nakukuha nyo? Tawarin kayo. Kayo pa nagdadaya. Yan ang sinasabi ko sa inyo. Ang mga sinungaling, tumatanggi si Jesus ay siyang Kristo. Jesus,
is equal to Christ. Kaya nga, Heso Kristo eh. Ngayon, sa salitang Heso Kristo, natatanggihan nyo yung ama at anak. Natatanggihan nyo yung ama na naging lamb. Kaya sabi sa Mateo 22 ulit, 41 hanggang 45, habang nagkakatipoy para sa'yo, tinanong sila ni Jesus na isang tanong. Ano akala tungkol kay Kristo? Ayan na po yung ama't anak ni David. Ayan na po yung Diyos ni David na sumulpot eh. Ano isang anak kay David? Sabihin natin sa 45. Kung tinatawag ako ni David na Panginoon, paano ko siya naging anak? Butata. Sorry for that yan. Supalpal si Satanas. Naglulul pa si Satanas sa katotohanan. Dahil kayo na under kayo kay Satanas. Sa sinabi ni Saulo yun. Sinabi ni Jesus yun eh. Balik mo sila sa akin, sa ilaw. Dahil sila eh nasa kapangyarihan ni Satanas. Ayan, sino ang inyong ama ngayon? Sino pa nga ba magtatanong yan? Di ba? Ano pa itatanong mo eh, inamin na ni Kristo na siya yung Panginoon ni David. Hindi, wala nang nagtanong. Di ba? Diyos ng ating mga magulang na yan. Tandaan nyo yan. Ano sabi sa Acts 26:18? Acts 26:18. Gamit lang kayo ng gamit ng tao si Jesus. Gamitin nyo yung aftermath. Ano nangyari sa mundo? Purtog lahat yan. Dilat mo kanilang mata, sabi ni Jesus. Ibalik mo sila sa ilaw. Mula sa kadiliman, mula sa kapangyarihan ni Satanas hanggang sa Diyos. Ang sila magsitanggap ng kapatawaran, kasalanan, mana, sa mga pinapaging banal. Kung magitan ng pananampalataya sa akin, hindi sa amin. So, ibalik mo sila sa akin. Ibalik mo sila sa ilaw. Ako yun. Di ba? So, naman eh. John 1:4-10, puro ilaw yun eh. Ibalik mo sila sa akin sa ilaw. Si let there be light yan eh. Ang verbo kasi, yun yung let there be light. Sinalita ng Diyos ng pasimula. Prophecy na ng Diyos yun. Ang sabi sa John 1:4-10, eh, no? Puro ilaw yan eh, John 1:4-10. No? Nasa kanyang buhay at ang buhay siyang si let there be light ng mga tao. At ang let there be light ay lumiliwanag sa kadiliman at hindi na pag-unawa ng kadiliman. Kasi yung first day of creation, mga kapatid ko sa Panginoong Jesus, sana yung sinasabi sa Isaiah na ang Diyos ay nagpapahayag ng pasimula. Isaiah 46:10 yata yung tingnan natin. Pinahayag ng Diyos yan eh. Isaiah 46:10. Hindi ko nagkakamali. Correct. Sabi dyan, no? Inyong alalahanin ng mga dating bagay nung una. Pagkat ako'y Diyos, walang iba, liban sa akin. Ako'y Diyos, walang gaya ko. Wala akong Trinity. Na nagpapahayag ng wakas mula sa pasimula. Hindi nyo nalalaman ang first day of creation ay simula at wakas. Nandyan na yung end of the world. Oo, sabi mo. Totoo. Nakikita ko sa inyo sa Genesis 1:1. Sabi kasi sa Roma 8:29, ang Diyos ay nagpapahayag ng bagay na tila Roma 7:14 at 4:17 yata yun. Tingnan ko nga. Oo, sabi roon sa Roma 4:17, gaya ng nakahula, ginawa kitang ama ng maraming bansa. Sarapan na yung kayang pinananampalataya sa mga dibagyang Diyos. Ngayon, sabi dito sa dulo, ang Diyos ay tumatawag sa mga bagay na hindi pa hayag, na tila hayag na. No?
So, ang Diyos pala, nagpapayag ng bagay na hindi pa naman pala hayag, parang hayag na. Parang tapos na. Di ba? Ganun yun. Kaya doon sa Genesis 1:1, sabi sa Genesis 1:1, nung pasimula, nilikha ng Diyos langit at ang lupa. Tapos na to. Ito na yung earth. At ang lupa ay walang anyo, walang laman. Ang kadilim ay suwa sa ibabaw ng kalaliman. Puro nga naman kadiliman to. Ang daming kampo ni Satanas. At ang Espiritu ng Diyos sumasa ibabaw ng tubig. O, ang tubig, mga bansa't wika yan. Revelation 19:17. Yung babaeng nakaupo sa tubig, sabi, ang tubig ay bansa't wika. Di ba? Revelation 19 yata yun. Tingnan natin kung sabi doon sa Revelation 19, yung babaeng patuto. Sabi doon, yung Revelation 17 yata yun, yung babaeng may 10 ulo, 7 sungay. So, ayan. Sinabi dyan, yung bansa na yung kanyang pinatutuyuan, sinabi dyan ng anghel. Pinaliwanag yan eh. Ayan na yung, narito pag-iisip na may karunungan. 17, basahin niyo. 7 ulo, 7 bundok na kinuha ng babae. Sila 7 hari, 5 na buwan. Sila rito, dumati. Hanggang sandaling panahon. Ang hayop na naging siya, may wala na siya rin ikawalo. At siya sa 7. So, yung ika-7, nabuhay lang na maguli. Siya naging ikawalo. Ngayon, sabi dito, tututukan natin dito yung tubig. Nakikipagbaka kayo sa kordero, yan. Hindi dadingin ng kordero sapagkat si Panginoon, hari ng mga hari. Wala. Hindi kayo talaga mananalo. Nasa Psalm 2 yan. Sa Psalm 2 yan, na pagtutulong-tulungan mo siya. Ang dami, pag nagbabasa kami, tuloy-tuloy, hanggang saan mapupunta dahil sa prophecy, ang dami. Sinabi sa akin, ang tubig na yung nakita, yan na, 17:15. Ang tubig na yung nakita na kinaupuan ng babaeng patutot na yon ay mga bayan, mga bansa, mga wika, mga karamihan ng tao. So, doon sa Genesis 1:2, tinutukoy ngayon yung nangyayari sa bansa. Andyan na yung bansa't wika, yung Espiritu ng Diyos. Hindi naman kasi nagbago yun. Ang kapangyarihan ng Diyos nandun. Ngayon sa 3, sa Genesis 1:3, sinabi ng Diyos, sabi na, magkaroon ng liwanag, nagkaroon ng liwanag. I-Englishin natin para medyo malinaw-linaw. Tingnan natin sa King James Version. King James Version, sabi ng God, and God said, let there be light, and there was light. Hindi yan araw, buwan at bituin. Dahil sa Genesis 1:16, ang araw, buwan at bituin, no? Genesis 1:16 yun eh. Ang araw, buwan at bituin, ayun. And God made 2 great lights, the greater light to rule the day, and the lesser light to rule the night, and made the star also. Paano sasabihin na liwanag ng araw yung nasa 1:3? Si Kristo yan sa 1:3. Yan yung light, yan yung verbo. Nang pasimula ay ang salita. Ano ba unang sinalita ng Diyos? Let there be light. Magkakatawan tao ako. Yung meaning niya. Ano sabi sa 2 Corinthians 4:6? Basa. For God who commanded the light to shine out of darkness, let there be light. Kita nyo? Prophecy yan eh. Let shine in our hearts to give the light of the knowledge of the glory of God in the face of Jesus Christ. The King and the Lord of Glory, sa awit 24, si Jesus din. Kung papasok sa
The glory of God in the face of Jesus Christ. The King of glory and the Lord of glory is si Jesus lang. Awit 24 yun. 7. Ano sabi sa Psalm 24:7? Psalm 24:3. Who shall ascend the hill of the Lord? Who shall stand in this holy place? Sino napapasok sa daong kabanal-banal? Diba? Ano sabi 7? Lift up your head, you gate, you lift everlasting door, and the King of glory shall come in. And who is this King of glory? The Lord strong and mighty, the Lord mighty in a battle. Lift up your head, gate, even of the everlasting door. The King of glory shall come in. Who is the King of glory? The Lord of hosts. Si Jesus. The King of glory. Sino pumasok sa daong kabanal-banalan? The King of glory. The Lord of glory. So ngayon, the King of glory. Sa 1 Corinthians 2:8, yung pinatay. Tingnan niyo yung pinatay. 1 Corinthians 2:8-9. Which none of princes of this world knew, for had they known it would have crucified the Lord of glory. Hindi niya rin pinako yung Lord of glory. But it was written, nakasulat, nakahula. I had not seen, nor ear heard. Neither have entered into the heart of men the things God had prepared for them that love Him. Sa nakahula yan, Isaiah 64:4. Ang sabi sa Isaiah 64:4, for the since the beginning of the world, men have not heard, not perceived by the ear, neither have the eye seen. Kita niya na, walang nakaunawa, walang pumasok sa isipan ng tao. So, nakuha nyo na. Marami pa kami sasabihin sa inyo, nagsipuro lang kayo sa pakikinig talaga. Sabi sa Hebrew 5:11. No? Of whom we have many things to say. Marami pa akong i-discuss sa inyo. Napakadami. Para sa Panginoong Yeshua, kay Father Jesus. Yeshua Hanasri, binili kayo. No? So, napatunayan natin na minamahal na yung anak ni David, hindi pala siya anak talaga ni David. Yung anak ng tao, hindi pala siya anak ng tao, tagalangit na. Yung anak ng Diyos, tinawag lang pala siya anak ng Diyos. Natupad. So, kita niya na. Kasi yung dumalo na yun, the one Lord God of Israel na yun. Hindi niya makilala. No? The one Lord God of Israel na yun, dumalaw na yun. Sa Luke 1:68. Ang sabi sa Luke 1:68, ni Zakaria nang mapuspos ng Espiritu Santo. Blessed be the Lord God of Israel. Sabi ni Zakaria, for He had visited. Dinalo niya at niredeem niya His people. Ilan ba ang Lord God ng Israel? Isa lang naman. Deuteronomy 6:4. Hear ye Israel, the Lord against one Lord, and thou shalt love the Lord thy God with all thine heart, with all thy soul, and with all thy might. Nagbago ba ng sigaw si Kristo sa Marcos 12:29? Ang sabi ni Kristo sa Marcos 12:29, and Jesus answered him, the first or the commandment is, Hear Israel, the Lord our God is one Lord. Tas puro kayo Lord of Lord. Sinabi rin ng Panginoon sa akin, Panginoon. And thou shalt love the Lord thy God with all thy heart, with all thy soul. Siya yan. Siya yung one Lord ng Israel sa 1 Corinthians 8. 1 Corinthians 2:8. Sinabi ni Pablo, di ba tayo may isang ama lang? 1 Corinthians 8:6. 1 Corinthians 8:6. Hindi ba tayo may isang Diyos lang? Sabi na Israel, ang Ama. At isang Panginoon. Di ba yun ang sigaw natin? Jesus Christ. By whom all things made by Him. So yung 1 Corinthians 8:6, isiligaw lang yan. Hindi lahat ng tao nakakaunawa niyan. Kami lang mga patria, no? But there is not every man that know the knowledge na yan.
Ibig kasi sabihin, sumigaw na si Pablo dyan. Hindi, but to us, there is only one God. The Father. Ang Diyos ay, ang Israel may isang Diyos lamang. Lahat ng all things sa Kanya. Ay, gano'n. At isang Panginoon, dahil ang God na Israel is one Lord, di Jesus Christ, binigyan niya yung pangalan. Oh, they love thy Lord Jesus Christ your God with all thy heart, with all thy soul, with all thy mind. O, di natupad lahat. Di ba? So, purihin ng Panginoong Jesucristo, ang one Lord God of Israel. No? So, napatunayan natin na hindi totoo na ang Diyos ay may anak. Hindi totoo, anak lang siya ng tao. Hindi totoo na anak siya ng Diyos, kundi siya na yung Diyos na nagkatawang tao. Dagdag natin to bago tayo matapos. Sa 1 John 4:2 and 3. 1 John 4:2 and 3. Hereby know ye the Spirit of God. Paano rin natin malalaman yung kausap natin may Espiritu ng Diyos? Every spirit that confesseth that the Christ, Jesus, is come in the flesh is of God. Even though Diyos na walang pasimula naging tao sa Diyos. Pero walang ama si Jesus na pangalan ni Jesus. Tulad ng ibang aral ng mga UPC, ng mga apostolic. No? And every spirit that confesseth not that Jesus Christ come in the flesh is not of God. Pag di sinabi yung Diyos naging tao, sa demonyo kayo. That is the spirit of Antichrist. So, matalino ang Diyos. Talagang matalino siya dahil sa ulado niya. Bakit naanakan ni David si Betseba? Pinuha niya yun. Masamay ginawa niya. Pero si Betseba ay nanay ni Solomon. Hindi pala masisilang sila David kung di nakita ng Diyos lahat na mangyayari, sinulat niya na. Si David di masisilang kung wala si Lot. Naanakan niya yung dalawa niyang anak kasi Moabita si Ruth Doon nagmula si Bus, asawa ni Bus si Ruth, lola ni David. Doon nagmula si Obed saka si Jesse. So, yan palang Biblia. Simulat wakas nandyan na, no? Kasi hindi na anakan ni Judas si Tamar. Kung hindi niya na anakan yun, walang genealogy ngayon. May pares hanggang kay Jesus. Intindi ng Diyos, sa ulado niya lahat, walang sablay. Napaka all-knowing talaga ni Father Jesus. So, kwentuhan kayo, darating ako, sabi, sa balumbo ng aklat, nasusulat tungkol sa akin, Diyos ko. Sabi, no? Diyos ko, Psalm 22:1. Pero dito lang muna tayo. Ngayon, kaya inilagay ng Diyos yan para hindi nyo maluko. Hindi maluko ng mga kampo ng demonyo. Yung 1 Timothy 3:16. Ano sabi sa 1 Timothy 3:16? Walang pagtatalo. Great is the mystery of godliness. God, Jesus yan, was manifest in the flesh. Justified na Espiritu ng Karapati, si Jesus. Sin ng angel sa Lucas 2:16, si Jesus. It's unto Gentiles, si Jesus. Believe into the word, si Jesus. Receive into the glory, si Jesus. Si Jesus, si Father Jesus lang ang laman ng Biblia. Kaya Ama naming Jesus, sumasa langit ka, sabay ng pangalan mo, Jesus, mapasa amin ang kaharan mo, hindi ng loob mo dito sa lupa para sa lahat. Nababanggit natin yan ngayon dapat. Na? So, John 14:14, sabi nga ng Panginoong Jesucristo, anything you ask in my name, I will do it. I will do it. Okay? So, napakadami katotohanan. Talagang nag-uunahan sa aking isip para ikalat lahat ito. Pero hahaba ako. Maliwanag mga kapatid. Hindi siya totoong anak ng Diyos.
siya si Father. Talagang nilihim niya kaharian ng langit. Hindi siya totoong anak ng tao. Siya na pala yung tagalangit sa John 3:20. Hindi siya totoong anak ni David. Hindi siya ni Diyos ni David. Pero dumaan sa lipi ni David. Kaya sinabi anak lang ni David. So, yung katotohanan yung sa lipi siya ni David. Yun yung anak ni David. Sa genealogy. Pero yung pinakamalalim na spiritual meaning, siya na yung Diyos ni David. Kaya nagsasabi diyang hindi namin Diyos yung laman, ingat-ingat kayo. Yan si Kristo ng tao, alam niya siya yung Ama. Saka sino yung Diyos ng tao? Si Kristo. Sige nga. Sino yung dinasalan niya? Yung Diyos na si Kristo. Sabihin niyo yung divine power niya. Yan yung pangalan ng divine. Jesus din. Hindi siya rin pala yung sarili niya. Walang ginagasalan ng Diyos, may ginaganap lang niya. Ingat kayo. Mag-aral kayo sa akin, sabi ng Panginoon sa Kristo sa Mateo. So, dito napatunayan ko na hindi literal yung anak ng tao, anak ni David, anak ng Diyos. Lahat na yan patungkol kay Father. Malinaw naman. Diba? Sabi sa Revelation 21:7, lahat magtatagumpay, magmamana ng lahat ng bagay nito. I will be His God and He shall be my son. Ako yung magiging Diyos niya at siya yung magiging anak niya. Diba? Yung sabi sa Tagalog, magtatagumpay, magmamana ng mga bagay nito. Ako hindi kami. Hindi nasa Trinity nyo na yan. Tigilan niyo. Bakit? Ilan ba'y tumutok sa Revelation 3:20? Ha? Narito, ako yung katis pintuan, tumutok-tok. So, yung duminig ang aking tiling, yung bukas ng pinto. Kasalo niyo siyang kakain. Dami niyo kasalo ngayon. Libadura. Nakain niyo. Nakuha niya na. Pero sa uulitin, napakarami kong sasabihin katotohanan sa inyo. Purihin ng ating Ama, ang ating Panginoong Jesucristo. Si Yeshua HaNasri Zinilik Hayodi. YHBH sa Hebrew name niya. Kuhanin niyo sa cross. Pagdikit-dikitin niyo, bubuo niyo yung tetragrama. No? So, maliwanag yan. Diyos na natin si Kristo, Diyos at Ama, sa ating Diyos at Ama. Lagi naggagano yung mga apostol. Purihin ng Diyos at Ama, sabi ang ating Panginoon sa Kristo, siya yun eh. Yung Diyos at Ama na yan, Revelation 21:7 yun. Okay, so purihin ng Panginoon sa Kristo, aming Diyos na buhay. Yan po na yung live ko. Maraming salamat kung nanonood at nakinig.